Kabilang kalsada po. Hindi na dapat ito dati ah. Kabilang kalsada po. Hindi, kabilang kalsada dito. Basta kita yung karado na. Kung mag-stock sa ibang lugar na. Hindi dati ko rin. Nakarecord na yan? Opo. Wala. Kabila ako. Gilid. Tabi kayo. Para sa kalsada. Nagatan lang kayo. Check. Sound. Check. Amen. Hallelujah. Check. Mic 1, 2. Check. Mic 1, 2. Check. Mic 1, 2. Basta kita yung ano. Ha? Kita yung... Alam mo na. Sumulat ko po sa isang panalangin. Salamat Panginoong Diyos, aming Ama na sa langit. At binigyan mo po kami ng pagkakataon sa araw na ito makarinig ng banal na salita. At ako po iyong gabayan. Bigyan mo Panginoon ng wisdom, knowledge and understanding sa aming ibabahagi ang mabuting balita. Nagmumula sa iyo aming Diyos. Salamat. Ikaw ang maggabay, magbigay ng pangunawa at magbigay ng kaisipan, unity and harmony sa bawat isang makakarinig ng iyong banal na salita. Thank you, Lord God, in Jesus' name, in the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Magandang araw po, mga kapatid. Nais ko pong ipahayag ang isang mahalagang paalala mula sa ating Panginoong. Sabi sa Biblia, ang sino mang nakikinig ng aking mga salita ay pagpapalain at iingatan. Bakit mahalaga ang pagsisimba? Alam niyo ba kung bakit napakahalaga ang pagsisimba? Dito tayo natututong manalangin. Dito tayo natututong magbasa ng Biblia. Dito tayo natututunan natin kung paano mamuhay na kasama ang Diyos. Kapag tayo ay nasa presensya ng Panginoon, may pagpapala. At hindi lang pagpapala sa pinansyal ang pinag-uusapan natin, kundi pati ang pagpapala sa emosyon, sa espiritual, sa pamilya. Ang pagpapala na galing sa Diyos ay hindi lamang pera. Kaya kung naghahanap ka ng simbahan, nandito po ang Word of Life Worship Center. Nandito po sa Sampaloc Street. Hindi po namin na inaangkin na kami lang ang tunay na simbahan. Ang tunay na simbahan ay ikaw, kung saan nananahan ang banal na spirito sa iyong puso. Kaya huwag kang mahiya, sumali ka, mag-volunteer ka, kahit na simple na pag-aayos ng upuan o pagwawalis sa loob ng simbahan. Yan ay isang simbolo ng pasasalamat sa Diyos. Sapagkat mahal tayo ng Diyos at tayo pinagpapala niya. At para naman sa mga kapatid na minsan ay naging kabahagi ng gawain, dati nagigitara, dati na sumasayaw sa simbahan, kumakanta na rin sa simbahan na naglilingkod, pero tumigil, nag-backslide. Kapatid, nais ka namin hikayatin na bumalik. Ang Diyos ay mapagpatawad. Hindi niya sinasara ang pinto. Bukas po ang pinturan ng ating Panginoon. Kayo ay pumasok sapagkat ikaw ay anak niya. Mahal ka niya.
at nais niya na mapalapit ka muli sa Kanya. Huwag kang lalayo. Huwag ka nang gagawa ng bagay na lalayo sa Diyos. Sapagkat sabi sa Biblia, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Maging kamatayan man o anumang bagay sa langit, sa lupa, o sa kalaliman man ng mundo, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya kapatid, bumalik ka na. Kung naghahanap ka ng tahanan ng Diyos, welcome ka sa Word of Life Worship Center. Welcome ko dyan. Bukas ang pinto para sa iyo sa ministeryo. Kahit ilang taon ka lang nawala, kahit ilang beses ka na nag-backslide, mahal na mahal ka ng Diyos. Nais niya na ikaw ay pagpalain. Miss na miss ka na ni Lord. At nais ka niya magrumbalik sa paglilingkod. Tumugtog uli sa simbahan, kumanta, sumayaw, para sa Diyos. Kaya bumalik ka na. Today is the day that the Lord has made. Ngayon ang araw na ginawa ng Diyos para marinig mo ang mensahe na ito. Mga kapatid, si Jesus mismo ang nagsabi, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Kaya wag na tayo maghanap pa ng ibang daan, sapagkat si Jesus lamang ang daan patungo sa ating Diyos sa kalangitan. Halina, tumama ka na at muli maranasan ang kalakasan, pananampalataya at pagpapala dito sa Word of Life Worship Center. Ay welcome kayong lahat. Maraming salamat po. God bless. Ano ba naman?